Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is October 18, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa my Fisher Mall, Malabon. Dito yan sa may C4 Road, Lobos, Malabon po. At dadalhin po natin sa my Maxin's Kitchen sa may Yuan Street, North Fairview Subdivision, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Dito tayo. Festival ng ating mga kaibigan na hindi sa New Zealand, pinanindigan po nila yung mga democratic values natin that we share with them, which is yung expression, the press, speech. So pinanindigan po nila, hindi po sila pumayag sa foreign censorship sa sarili ng bansa. So dito, nung bumalik po sa Pilipinas, ang nangyari po was we had the premiere. At meron pong mga talkback sessions dun sa premiere with the director Baby of Villarama. And in one of the talkback sessions that I took part in after the screening, one of the premiere screenings was, may observation po yung isang babae, I forgot her name, pero very, very, very accurate po, which is, hindi na lang po nila sinasako yung ating mga dagat, ating mga yamang dagat, ang ating teritoryo, pati po yung ating kamalayan, ating mga storya, ating mga katotohanan, pati po yung gusto nilang sakutin. And mas delikado po yun. Meron pong tinatawag kasi ang ating Armed Forces of the Philippines, may tinatawag silang cognitive warfare. And parte po yun ng cognitive warfare, which is yung gusto po nila na kumbaga pangimasukat yung pamalitan ng ating mga kababayan, ng ating komunidad, ng ating bansa. At kumbaga mula doon, gusto nilang i-erode yung ating will to stand up against them and stand up for ourselves. I guess other experts would say it's divide and conquer method, yung strategy. Para watak-watak tayo, hindi tayo united as a country, as a nation. So mas madali, kumbaga, sakupin. Not physically at first, di ba? Pero tama nga, unahin muna yung kamalayan, how to think, what is our opinion about certain issues, and then the changes in points of views, and then the physical, hopefully, diba, it will eventually happen, pero huwag naman po sana. Yes ma'am, actually ma'am Karen, dito, if yun nga, mangyari po na, kumbaga, sila po ang namamayagpag sa kamalayan, sa, I would say, the information environment, the cognitive environment, hindi na po nila tayo kailangan susurin. Kasi kontrolado na nila ano yung sinasabi ng mga ating leaders, ano yung mga pinag-uusapan natin, ano yung pinapalabas sa ating mga sinehan, ano ang Facebook, ang radyo sa ating mga ating TVs, diba? So parang I think that's actually a more insidious and a more I would say hindi siya mas kapansin-pansin, pero nangyayari po siya everyday 24/7. Hindi po natin namamanag. That's just one horror story we don't want to watch unfold. Heavy pa sa yeah, Sir Andre, are you to the reference to the horror film. Anyway, Sir Andre, I'm very interested about AI naman. What is your take with this? But I think it's going to be another session, another episode, kasi mukhang mas malaliman pa to. So hopefully, mag-open po kayo ng schedule ninyo one Saturday, and I hope we can talk about this. We'll talk in depth more about AI and its effects, and of course how some people, some sectors are abusing it, using it for misinformation and disinformation and malign influence. Pero for now po, about disinformation, yung series po, yung grupo ninyo, what are you doing right now, yung group ninyo, para naman po to
bagong henerasyon ngayon na they are digital, kumbaga, natives. That's the right term, tama po ba? Digital natives sila, so ang lahat ng impormasyon nila, almost all their information, kahit sa pagluto ng recipe ay galing po sa internet. How can we ensure na they get the right information, credible information? Well, ma'am, una sa lahat, no, uulitin ko yung paulit-ulit kong sinasabi when I appear in programs like this na malaki pong bagay actually ngayon, no? Malaking bagay ngayon yung role ng media as verification, particularly yung tinatawag natin mainstream media. Mga programa po na katulad ng programa ninyo, programa din sa National Media, you are actually more needed and more necessary now more than ever. Meron po kasi di ba period noon na nung medyo parang medyo ramping up or in ascendancy yung digital media, parang sinasabi nila na traditional media is dead. Yes. But I would say na tawag dito, yung tinatawag na trad media or yung mainstream media actually is one of the few last bastions of I would say verification, means of verification. Meron din po tayong ibang mga hindi na naman po serious ang ang non-profit involved in in fighting against disinformation. Marami na pong mga nauna dyan. Meron pong mga media outfits, hindi ko na po babanggitin, pero may mga media outfits and outlets na meron solely dedicated in calling out and fact-checking. Again, katulad nga po nung partner namin sa mga kaibigan namin sa Press One. Pero essentially po, yung let's say yung sa mga bagong henerasyon na lumaki po talaga na may hawak na iPhone. Kasi po ako, millennial ako so sino tinatanong niyo ako about kanina yung ano ba tawag sa kanila? Hindi ko rin po alam. Digital native yata. Yes, ma'am. But essentially po, yung kami po sa series, may ini-implement po sa lahat po ng activities namin, lahat ng programa po namin, lahat ng engagements namin. Meron kaming ini-implement na framework. Yung tinatawag namin is ARM framework, ARN, which essentially means awareness, resilience, or aware, resilient, and motivated. So lahat po ng engagements namin, kuwari po meron po kaming learning sessions. Recently po meron pong seminar na pinuntak yung team namin, I think with British Council Manila. And essentially, the idea is to create a baseline among stakeholders, a baseline of awareness and a baseline of resilience pagdating sa tinatawag natin na TMMI. The important thing is na mag-uusapan siya. Yun po yung pinaka-importante. And the fact that we're talking about it right now and patuloy pong pinag-uusapan yan in the context of US presidency, politika natin, etc. Dapat na kailangan it has to be talked about or brought in the light. Kasi po, pag yan hindi na pinag-usapan, nawala sa kamalayan natin, nawala sa national discourse natin, doon po siya mas nagkakaroon ng damage. So, kailangan po yan po na pinag-usapan. And then, syempre po, yung sa mga users natin, everybody, ikaw po ako, we are users of these platforms, these applications. We have to be aware na, yung nga po, we have to be aware na it's possible na some of the things, some or most of the things that we see online, meron pong misinformation doon, meron pong misinformation. So, dito, we have to be more self-aware and self-regulating din. So, yung pong halimbawa, yung simple po na pag-educate sa sarili mo, ano ba ang West Philippine Sea? Ano ba ang pinaglalaban natin doon? Bakit ba nakikita ko si Commodore J. Tariela almost every other week? Diba? Totoo ba na tayong bumanggat? Sila bumanggat? Ganon, diba? The fact that you're educating yourself is actually, a step in the right direction. Hindi lang po yung basta-basta tayo comment, basta-basta tayo share, basta-basta tayo labas ng opinion. Because right now, everybody, the internet is literally at your fingertips, and you can interact with anything and everything and everybody on any topic. So the fact is, make sure that you educate yourself about the key issues of the day, particularly ito nga po yung mga pinaglalaban natin concerning our national interest, particularly the West Philippine Sea. Educate ourselves, and then hopefully we try to educate others. Yun po yung mahalaga. For
work with ourselves, tama po yan, ano, ask the right questions. And para bilangan din natin yung diskurso, hindi lang yung, yan, kasi minsan when you read the comments, parang hindi siya makakatulong eh, hindi nakakatulong yung ibang comments. I'm so sorry to say that. Ayan po. Saka namamanipulate po yung comments. Yeah. May specific term doon na hindi ko lang matandaan ngayon, pero may specific term doon na ginagawa yung mga ano nga, yung mga inauthentic online behaviors lalo na pag-coordinated dyan. What they do is parang nag-cyber squat sila doon or they hijack the space tapos bombard nila ng comments, bombard nila ng ng laugh reacts and reacts. Kaya ano eh, parang you don't know those things, pwede ka talagang ma-influensyan kasi kung bakit karamihan sa mga comments ito yung sentiment nila, di ba? It must be true. Okay, sir, wala na po tayong oras, pero maraming salamat sa mensahe, sa informasyon, and of course sa oras na binigay nyo. So, sa mga gusto pong to work with you, to get in touch with a series, how can they do so, and what is your message to everybody listening and watching right now? Siguro ano lang, no, yun nga, tulad ng call to action namin sa Alon ng Kabayanihan, it's really, again, a clarion call against apathy. Yung po ay magkaroon po tayo ng pakialam po tayo at alamin po natin yung sitwasyon po na dinadanas po ng ating mga kababayan day in and day out sa West Philippine Sea. Sometimes it could feel na ano bang pwede kong magawa and anong pwede kong mai-contribute. Diba ako naman si ano lang, si Juan de la Cruz lang, diba ako may 9 to 5 job. But honestly nga po, it can be as simple as going online, learning about the issues, learning about the topics, and then in your own small circle, in your own small part of the Philippines, whether it's it's in your mind, it's in your family group, it's in your friend group. Pag ito, pag meron kayong narinig, alam nyo mali, diba? Call it out and then provide them with the correct information, or better yet, show them where they can get and educate the right information and educate themselves. Yun lang po essentially pakialam, alamin at pakialam, magawan pakialam. For those who would like to work with these, we are open to partnering up with, again, like-minded organizations, individuals, even government. It's necessary that we work together with government, but of course, dito may particular advocacies kami and particular core values kami. But for those who would like to reach out, they can reach out to us sa Instagram, sa Facebook, it's series.ph. We also have a website, our email, which is series, that's CIRIS, roundtable.org. At roundtable.org. And then they can also visit our Alon ng Kabayanihan page, which is yung sa Facebook po, which is Alon ng Kabayanihan, www.facebook.com/Alon ng Kabayanihan. The materials there are free. They can download it, they can use it, they can use it sa mga lessons po nila. We have had teachers reach out and essentially ask us if they could use the videos, the material in their classes to highlight yung yung importansya ng bakit natin kailangan ipaglaban ng West Philippine Sea at pagkalaga nun sa atin. And again, it's free for everybody. They can access it and they can contact us. We would gladly provide them with materials and say parang mga suggested lesson plans ito mga West Philippine Sea, yung Capital Award, mga ganun. Salamat po for inviting me. Thank you very much. Oo naman, Sir Andre. Sir Andre, yung AI, I'm really interested in that. Hope we can talk about that and the effects of disinformation, misinformation, malign influence using AI. Kung po interesado ang mga kabataan dyan. Sir Andre, maraming salamat po at have a happy weekend. Thank you very much po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Karen. At ito co-founder and executive director ng Series Center for Information Resilience and Integrity Studies, si Sir Michelle Andre P. Del Rosario. Ayan. So, huwag po kayong makipag-away. Huwag babastusin yung mga kadiskurso nyo, ha? Sabi nga ni Sir Andre, turo nyo na lang kung saan ang tamang informasyon. Guide them. O, diba? With love is care. Huwag po kayong makikipag-away. Huwag po kayong makikipagbalyahan. Kahit sa online, diba? We should always
help each other kasi tayo naman ay magkababayan tayo. Diba? Pare-pareho tayo mga Pilipino. Dapat pare-pareho rin tayo, pinaglalaban natin ang ating mga karapatan. Lalo na ating soberanya. Diba? I agree with that too. Thank you very much, Sir Andre. At sa ating pagbabalik, pag-usapan naman po natin ang pinaka-importante yaman sa ating bansa at sa isang kumpanya, isang negosyo, ang human resources. Nako, at ang PMAP po, isang grupo po yan ng mga human resources managers. Meron po din silang isi-share sa atin na maganda at masayang balita sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 11:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Perfect! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Philip. Perfect! Right Bar Fluid with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal, lumit siya, pero di masakit sa kamay. Tested ang confident fully open. Naman siya, malupit sa kamay mo. Mabaliit. Right Bar Fluid manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di ka naling matira ang ipin ng pamilya, kaya pala. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Helps stop cavities and before you start brushing wet brush with regular use. Alaga, mas pinagtago with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Perfect! The Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na naman bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kara-kara. Kasi ng Pinoy, ang Pilipino, hindi oras. Isang paalala mula sa MX3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect! Mula sa number 1, Smart Dishwashing Rate. Sa galing-galing mo, Smart dishwashing face ko. Britang ulam na masebo, lalo ang kaldero. Galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing rate. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria. Kahit parang walang mahilig, plastic na meron, plastic na mawasuta. Sa galing-galing mo, Smart dishwashing face. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Perfect! The Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Ang ating oras, 11:48. And we're back at ihabulan po natin ang ating isang napaka-exciting at magandang balita galing po sa ating mga kaibigan from the People Management Association of the Philippines o PMAP. Ayan, every year meron po sila tinatawag na annual conference at ngayong taon, ano kaya ang kanilang tema and what is their thrust na ngayong year na ito. So nasa linya na po natin, joining us via Zoom, ang Vice President ng People Management Association of the Philippines. He is also the President of the Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Wow, layo naman eh. Siya rin ang proprietor ng HDS Accounting Services, Vice President for Administration ng Jose Maria College Foundation and Incorporated, the graduate school professor din po siya sa San Pedro College, and coach and HR mentor ng Go Negosyo. Tapos sir, mapahinga ka pa ba? Sir Roland T. Suico. Hi Sir Roland, welcome po sa ating programa sa DZRH.
Yes, good morning, Karen, and thank you for having me. No? Magandang umaga po sa lahat. Umaga pa ba? Yeah, umaga pa. Umaga pa. Maraming salamat po no, for having us and for sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood nyo. Good morning, everyone. Good morning Yes, din po. going back to your hindi na pa ba tayo? Masyadong we're very occupied every day. So, Yes. Pero at the same time, I think what's occupying you right now is the annual conference. Tama po ba, Sir Roland? So, what is so special? What is going to be so different? And balita ko, sabi ni Ma'am Ellen Pulido, Ma'am, ay sa Cebu po kayo. Sa Cebu niyo po idaraos ang inyong annual conference. Tama po ba, Sir Roland? yes. Yeah, what keeps me busy right now is the preparation of our annual conference. Lalong-lalo na there's this challenge on my end because I'm Davao-based Vice President of the annual chair. No? So medyo marami tayong kailangan coordination na kailangan. We're doing it online, but we're also visiting Cebu because we wanted to make sure that our place there is ready for our delegations or our participants. So yes, our annual conference will be at the New Star. This is quite interesting because in our past team, we started the forest generation in 2022 and then rebirth in 2023, then rehumanized in 2024, and this year we unleash. This is really a call to action. So we will unleash talent through the 3 pillars that we have identified. And this is to enrich, enable, and empower. So this is very, very interesting because we will be doing this differently like this year. So it's kind of a musical element all throughout the program. Alright. So, yun. Musical. Gusto ko yan. Sino nakaisip niya ng galing naman? Pero, Parang Sir Roland, go ahead. musical theater type. So, yun yung magiging theme all throughout from day 1 up to 8. Ayun. So, ang ganda rin ng theme, ano? It's Unleash. Pero, sa mga nanonood at nakikinig, I guess, siguro pakilala din po muna natin yung TMAP. Kasi every year, we interview you guys sa TMAP. And you know, you are a group of HR or human resources managers, leaders, ayun po. So, pero what is the core purpose? What is your mission and vision sa TMAP, Sir Roland? Yeah, as you have mentioned, Karen, the People Management Association of the Philippines is actually a professional association that is focused on human resource management and industrial relations. So the very purpose is to advance our HR professionals in the Philippines, helping our organizations and developing a competent and socially responsible people managers in various industries. So we are on our 69 years already of service and growth. Medyo matagal-tagal na. We have 1,800 member companies and individual executives, HR executives and people managers. So maganda because malaki din ng TMAP. Actually, we have 31 chapters across the Philippines and even internationally because we had a recent new chapter in Qatar this year. So yeah, so bago siya, we explored that one. We'll see what will happen if we will be able to, replicate that in some other countries if it will work. So that's something new. Our presence is really robust nationally and regionally because we're delivering programs across the Philippines. The services that we are really providing at TMAP are training and accreditation programs for HR professionals. We also do some mga webinars, capacity sessions, forums, and conferences. We have also publications, which as President Ellen is also leading that one, magazine, research papers, and HR content. Policy advocacy, we're doing that also. We collaborate with several government agencies for HR standards and policies. We are also doing some awards, benchmarking, and even recognition events to celebrate HR excellence. So, yeah, yun yung mga pinagagawa natin sa TMAP all over the Philippines. Kaya pala, busy. So, hindi lang yung annual conference. Parang
every day may ganap, di ba? And then also may mga bagong chapters. Siguro sana we are praying, hoping na dumami pa. Kasi napakarami nating mga kababayan, mga Filipinos working abroad. And I think they also need your support, lalo na ang layo nila sa ating bansa. Ayan. So, anyway, Yeah, correct. But more than those our brothers and sisters who are working abroad. Our local companies also have international markets and they have also Yes. offices outside the Philippines. So perhaps you can still it's really feasible also to exist in some other parts of the world. But we're doing it one at a time. So we're starting Qatar first. Yes. Kasi sila yung very aggressive to have another team up there. So yeah. I think aggressive kasi gusto nila talaga and there's a need. So magandang sign yun. Yes. So for this annual conference, what will be the highlight? The theme is unleash. So you nabanggit nyo, you will be unleashing a lot of talent, a lot of kapag-usapan din yung mga trends ngayon sa human resources management, ano ba yung bago, how do we do it? Pero ano ba yung mga aming kakaiba sa anong conference this year, which will be happening on October 22, malapit na pala ito, no, Sir Roland? So, anong conferences? Yeah, this time kasi very clear yung natin, yung tracks natin. So, the focus areas are really on the three things that I have mentioned earlier. Say for like the enrich, because we want what part of the learning sessions, the concurrent sessions will be on enrich, which will discuss on personal growth, values, and wellness. And then the other track, which is the enable part, this is really more on the systems, methodologies, processes, and the coaching. So providing them all the things that they need for them to be able to deliver, and then empowering them. This is the last part, which is really more on delegation, leadership, authority, and accountability. So there are so many things that will happen during the 3-day conference. There are plenary sessions, keynote addresses, the CEO forum. Then there will be fireside chat also, the roundtable discussions, multiple concurrent tracks, which is the one that I have mentioned earlier. And on October 22, this is also very nice, like fellowship night, where each of practitioners all over the Philippines will get the chance to discuss and see each other in a more lighter manner. And then on October 23, there will be that's our Team Up Awards night. So I'd like to highlight that the awards night is really intended to recognize outstanding organizations and individuals to help advance those individuals who have advanced the people management profession in the country. So we will be awarding the Employer of the Year, kung sino yung mga magagandang practices as an employer, as an organization, People Manager of the Year, and the People Program of the Year. So yun yung mga aabangan. Wala namang almost the same lang din naman siya in the past annual conferences, but at this time yun lang kasi medyo thematic siya, may Musical alam may storyline, musical siya, yung opening hanggang yung transitions, parang may musical siya even to the last part of the program. Yung mga speakers yung mga speakers ng Sir Roland, kailangan din bang kumanta? Joke lang. Pero sino po ang mga, siguro parang teaser, sino yung mga speakers na aabangan ng ating mga participants, tsaka delegates? Actually, our speakers, pwede naman kasi nasa ano lang naman to nasa website na yun madami tayo. We have speakers, national speakers and international speakers. We have all. Hindi ko lang alam kung familiar ang mga individuals or our listeners, our team of members here. We have strong Loyet. Although I do not have the background of these speakers. We have Ayat Go from Singapore. We have William Chulim, Unet Lasala. We have Dr. Tan, Joanne Lacorda, Janine Tan. These are our plenary session speakers. Alban Sunsong, Eduardo Luis Moran, Gina Lee, we have Russell Flint, and
Cherubin Paraguas. So these are, madami sila. Ito yung sa plenary sessions natin. And for the concurrent sessions, sobrang dami. Hindi ko maisa-isa. But we have 18 people who will be discussing the concurrent sessions simultaneously. Okay. So Roland, can our members and other companies still join? Pwede pa po ba sila mag-register? Open pa rin po ba? Yes, open pa naman. We are still accepting walk-in participants. Right now, just for everyone to know, we are almost 1,000 already. People will be joining face-to-face. Kasi ano siya hybrid siya. So, hybrid siya. And we have around almost 200 people already registered online who will be joining us virtually. So, we are still open for everyone who would like to join us at the Star Hotel from October 22 to 24. So, yeah, registration is still ongoing. We love have you join us in our event this year. So for more information, sino po ba pwede nilang kontakin? Sir Roland? Yeah, we have our professional management staff, our team. For the registration, they can actually contact Aga Sarabilio. Pwede ko bang banggitin yung contact details? Yes, go ahead po. Yeah, for the registration or general inquiries about the annual conference, you can contact Ms. Aga Sarabilio at 0908-131-0448. And for sponsorship and partnership, our very energetic professional management team member, Carol Alcantes. Carol, alam ko kilala niyo si Carol. So you can contact Carol for sponsorship and partnerships at 0917-580-0038. Or you can also visit our website, our Facebook page for more details regarding the annual conference. Alright, thank you very much for all that information. Good luck po sa upcoming annual conference ng PMAP Music and what is unleashed. And good luck po sa inyo, Sir Roland, and to everybody na nagpe-prepare. Yeah, and lastly, Ms. Karen, gusto ko lang banggitin para lang, this is an additional value also of joining our event. We're also providing logistics, particularly transport from Mactan Cebu International Airport to Star Resort and Casino. So it's for free. Delegates can avail of that, so it would be more easier for them to reach the venue. And on the last day, the same thing. We will be providing a coaster and a bus for our delegates to be able to the airport back to the airport. So at least stress-free yung pagpunta at pag-uwi, di ba? Thank you very much. That's very, very thoughtful. Thank you very much, Sir Roland, and good luck po. And I'm sure you're very busy today kahit the weekend. So happy weekend po. Happy productive weekend, Sir Roland. Yes. Maraming pong salamat sa CBRH, and thank you everyone. Thank you, Ms. Karen. And please extend my gratitude also to past President Ellen for this opportunity. Maraming pong salamat, everyone. Nakakarating po, Sir Roland. At yan po si Sir Roland Escolico. Siya po ang Vice President ng People Management Association of the Philippines. Kaya ang ating VP ng PMAP ngayon. At ang sobrang abalang-abala ngayon sa pag-prepare ng kanilang upcoming na annual conference. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtutok sa KKK hanggang sa susunod na Sabado ulit. Para nag-enjoy po kayo sa ating diskusyon. Very intellectual ang diskusyon natin ngayon. Pero I'm sure makakatulong po yan sa inyong mga desisyon, lalo na sa mga online na i-share ninyo. Ayan, thank you to Series, and thank you to PMAP, to Sir Roland, and of course to Sir Andre. Hanggang dito na lamang po muna tayo hanggang sa susunod na Sabado para po sa isa na namang kabanata. Yan, ng KKK. Kaalaman kabuhayan with your favorite KFC Saturday. Ako po si Miss K, Miss Karen Oyong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye! Sa ikamalungkot-anim na taon ng kauna-unahang rasyo, ang lahat ng aming pagsusumikap ay para sa iyo, Bayan ng Pilipinas. Sa napakahabang taon na kami pinaralan, ang aming natatanging inspirasyon ay
Kauna-unahang radyo, DZRH. Nasa Pilipinas, tuntas sa Pilipino. Saan mang lugar, kahit nasaan ka, Pilipino. And our golden dove for the best science and technology program goes to Metro Radio DZRH. Ang tunay na DZRH na ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of NBC Media Group. Ang susunod na tula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng NBC DZRH. Hukuman Pantahanan. Hukuman Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot. Ng mga abuse cases na nakukumit ng mga bata, ang root nun ay dahil ginagaya nila yung mga na-access nila sa pornography. So sana po mag-cooperate din dito yung ating mga private institutions, halimbawa yung mga servers natin, para bantayan po talaga yung mga pornographic materials na hindi siya na-access ng mga kabataan. Nakatawa mo na yung tumulong. O kasi yun ang umuling tanong pera, nagtutulak din sa pera. May bayad eh. Yung mga foreigners na mga baliw, yung mga may sakit sa utak din. Yung mga predators ang tawag ko. Predators, exactly. Oo, let's. Wala po kay maming, napoproteksyonan dito ba ang mga bata na magsuliran sa batas? Saan po sila dinadala, paano naman po sila napapanagot sa mga nagawa nila? Kala ko kasi kasi natin kanina na yung batas natin may tamang proseso sa Manila, dinadala po sila sa Bangay Pag-asa o sa regional rehabilitation. Wala po kay Cecil San Pedro, hanggang anong edad po ba kinukonsider na bata na ang under o sakop ng programa? Below 18 years old. So 17 years old and 364 days bata pa yun. Pagka 18 birthday na hindi na po siya bata. Wala po kay SBT, pwede po bang gawing punishment ang mga batang pasaway physical exercises like push-ups, pull-ups, etc. Kaya lang, mag-ingat lang din tayo sa ganung programa. Kasi nga sinasabi ko, ito sa mga duty parents ko sinasabi kung ang isang bata ay nagnakaw at ang ginawa nyo lang yung programa para maipakita na mali ang pagnanakaw, kundi pinatakbo nyo lang yan. Sa susunod na magnanakaw po siya, mas mabilis na po siyang tumakbo. Kaya po dapat ma-realize na yung mali yung ginagawa niya. So hindi lang po pag-exercise, hindi counseling po. Lahat po, kay na adopting, meron po pa kayong datos kung saan lungsod maraming bata ang nasasangkot sa krimen o masamang gawain at anong syudad na may best practices sa pagpoprotekta sa mga bata. Sige, okay. Marami po, meron po tayong datos. Hindi ko na po ibibigay yung sa mga syudad. Ang sasabihin ko na lang po, karamihan po talaga ay highly urbanized cities ang nagkakaroon ng mataas na CICL. Meaning Metro Manila. Kasama po ang national capital region natin at ang Metro Manila mismo. Pero hindi lang din sa iba ring mga regions na mataas talaga yung HPC mataas din po. Ano yung next na... Ano daw po ang mga best practices sa pagpoprotekta sa mga bata? Ay, naku, madami. Madami tayo. Ang isa po sa talagang dapat natin ginagawa ay yung mga community programs natin. Sa mga barangays, nananawagan po ako sa ating mga barangay, sa ating mga BCC na gumawa po tayo ng mga programa dyan na we keep our kids busy in a good way para lumaking po sila ng At sabi ni Louie Basco, tanong lang po kung tumutong na ng 18 years old, may assessment po ba kung ililipat sa kulungan o mananatili sa Pilipinas? Okay. Usually po, pag hindi naman po agad nililipat, pero may mga panahon, kasi hanggang 21 pwede naman sila dito sa facility. Pero minsan, pag talagang hindi nagiging successful yung kasi nga yung tahimik yung batas natin po pwede dito sa facility. So kung ang sentensya, halimbawa,
halimbawa 20 years, nagawa niya on the 17th year. So, ibig sabihin, at a certain point, pupunta siya sa regular check. Kung hindi naging successful yung rehabilitation. At maraming Kung naging successful, madisipin po na natin. ganoon. So, kahit nasintensya na siya. Ay, kung Halimbawa, nasintensya nasintensya na. ganito kasi yan. Halimbawa yung korte sabihin niya, yes, ikaw na lang yung example para may mukha. Yes, ay 17 years old na sintensya siya. Kailangan, guilty ka doon sa krimen na ginawa mo. Ang sintensya mo ay 17 years. Bago kita ipapasintensya ng 17 years, isususpend ko muna yung sentence mo. Ibig sabihin wala pang suspensa, hindi ka pa makukulong. Pumunta ka ngayon sa Regional Rehabilitation Center na pinapatakbo ng DSWD, mag-rehabilitate ka doon. Okay, pumunta doon si Jeff. Nag-rehabilitate siya, i-dismiss yung kaso. Pero kung hindi siya nag-rehabilitate, makulit talaga si Jeff. Yung tinatawag nila, medyo masamain ka na incorrigible. Pag-recommend naman yung judge, sabihin niya, hindi nagbago si Jeff, isi-serve niya na yung sentence. Ganun pala yun. Nasususpend. Oo, suspend. So ngayon, ililipat ka na ngayon. Maraming salamat sa oras mo, ma'am. Ang ganda ng paliwanag. Ano po? Thank you very much for coming over. Ano po? Sa mga kababayan natin na gusto ng mababa pang explanation about that, they can actually get in touch with you. And do you do parang talks and lectures? Ayun po, sir. Oo. Pwede po nila tayong i-invite. Kung hindi naman ako, marami rin po akong mga experts na kasama doon sa opisina na pwede din tumulong sa atin. Maraming salamat. Thank you. Josh, Kyle, Edith, magandang umaga sa'yo. Ted Kua, magandang umaga. Si Attorney Joseph Pamitan, binabati lalo si Camille. Asan pa kayo? Bati lang tayo. Happy birthday din sa classmate ko. Teda, happy birthday. Happy birthday. Okay, sige. Magpapalik pa po ang servisyong PSWD for everyone. Pero bago po yan, ang oras muna. O si Jet ang magsasabi. Jet, anong oras na? Ang oras ay 11:51 a.m. na ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan na galawang at lemang nakabara. Ang batang nagunggi. Servisyong DSWD for everyone. Basta AM, TCMM. Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone akuan. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Basta AM, fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone akuan. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Fight check-in tayo every Sunday afternoon. Mga bigating mini-issue, daan natin sa kwentuhan. Deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. Starring Steve Pinas, Attorney Tino De Leon, Professor Steve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard A. Dalian. With due respect. Pumapanas, pumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing po 1:30 ng hapon, dito lamang sa Solid. Sa DCMM. Kapag nanay, kailangan magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget sa balita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM kasi patrol sa Islanda. So, nasa balita o nasa public service. Basta AM, DCMM. Una sa ang pamilya Pilipino. Naglilingkod. DSWD
Kabayanihan sa pagtulong sa mga nangangailangan ng serbisyo at pagkalinga. Yan po ang katangian ng mga Angels in Red Bed. Gaya na lamang ng di matatawarang paglilingkod ng social worker na si Rosemary Ramos. Ganda ng Tunghayan token natin niya. ang kanyang kwento kasama si Director Lara Duran ng DSWD Strategic Communication. Dapat matayanap siya ng ganyan. Serbisyong may extra love and extra care. Mga salitang laging nasa puso at isip ng bawat isang angel in red dress sa tuwing nagbibigay ng serbisyo sa mga kapuspalad nating mga kababayan na naghahanap ng tulong at pagkalita. Sila ang mga taong tahimik na naglilingkod, hindi naghahanap ng papuri, pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw ng pagsaserbisyo sa ating mga kababayan. Matutunghayan natin sa programang Angels in Red Dress ang kwento kung paanong sa panahon ng krisis ay nananatiling nakatayo ang mga kahanga-hangang individual para lang makapagbigay ng malasakit sa kapwa nang walang pinipiling oras at araw. Ako po si Director Lara Duran ng Strategic Communications at sakahan niyo kaming panoorin ang kwento ni Rosemary Ramos at ang kanyang hindi matatawarang paglilingkod bilang isang social worker. Para sa iba, ang trabaho ng isang social worker ay hindi maituturing na job. Pero para kay Rose, ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa at sa sinumpaang tungkulin ang nagpapalakas ng kanyang kalooban para magpatuloy sa araw-araw na trabaho bilang isang social worker. 41 years of service ko na kasi grabe ko yung work ko. Kasi kung lang mo yung work mo, tatalaga sa mga. Kwento ni Rose, pinangarap niya maging nurse noong siya ay bata pa. Pero dahil isang social worker ang kanyang tiyahin, sinabihan siya ng kanyang nanay na ito na rin ang kanyang pagkakas. Lumaking masunurin kaya sinunod ni Rose sa kagustuhan ng kanyang nanay. Taong 1984, nang siya ay nagtapos ng kolehiyo sa kursong social work. As social worker, start naman ako ng 1985. Kasi nung pagka-graduate ko ng 1984, hindi agad ako nakapasok as social worker. Medyo pumasok ako dun sa hindi nakalinyang work as social worker. Kaya nung nakita ko ng data, apply naman ako, luckily na tanggap naman ako sa trabaho. So 1989, DSWD mo kayo po. Hindi ba, private agency na Christian Children's Fund. Matapos ang maraming taon, ay natanggap naman si Rose bilang area supervisor sa Department of Social Welfare and Development. Sa SCR, natanggap ako bilang dahil supervisor ng household services feedback natin. And then, after ng project, kasi parang Kung ginawa sana niya, humatras lang siya muna doon. nag-apply ako bilang CPA. Wala eh. Project Development Basta makapasok siya eh. So, doon, sa NCR pa rin. Nagtagal ako sa 5 years. Yan ang mga driver na basta makapasok. Nag-apply pa rin ako. DSWD pa rin. Pwede siya dito magkantay muna saglit sana. Nag-apply Kasi ako maluwag sa dito. Ako, based ako. Pero DSWD pa rin ako. Nag-apply ako bilang social worker, pero hindi naman ako pinagiging social worker as area coordinator ng Calamity. May isang project doon sa Revista ng Calamity. So, doon ako na area sa isang liblib na lugar. Pero ano pa rin po siya, hindi siya permanent position. Year 2015, nung kakilala ko dito sa Malabon, na nagsabi merong permanent position kahit na nasa area coordinator ako, hindi pa sa position po yun. Although, siya ay contract. Grinawag ko yung permanent job as per that. So, doon po regular ako. Inawag ko ako din na almost 8 years kasi yan lang ako nag-steer bilang bata, family, sa community kasi yung ibang mga services na pinuprovide o yung programa
nandyan yung case wardrobe, board, kasing grupo, tapos sa community din, maraming nagtutulungan. So, masaya sa pakiramdam na hindi lang tao yung tinutulungan mo, pati yung community, pati yung family na natutulungan. Dito sa experience sa Malabon, nakakaya kasi ako bilang center head na habang pag-asa. Ang kinikater po namin din yung children with public law. Meron ako isang bata na case na ina-attendan ng or hearing, mga gano'n. Tahimik nga siyang bata eh. Pero yung case niya, tinutunan ko kasi ako mismo yung or social worker na dati. So yung isang bata ano to na medyo tahimik, nagkakaroon ako ng parang inalungahan, no? So hanggang naging na-involve rin sa mga bata, so naging active na rin siya, gano'n. Kasi siguro dahil sa mga pangaral o pagsasabi niya sa kanya, yun. Natutukan po talaga. Natutukan ko po talaga yun. Yun. Nasaan na ho siya ngayon? Nag-aaral po siya criminology. Wow! College siya. Ano pong pangalan niya? Pinatan mo yung aspect. So, ma'am, ano po kasi, meron mo kami surprise sa inyo. Naka-usap po namin si Nathaniel. Tapos, nandun po kami sa kanya ng message para sa inyo. Kamusta po kayo, ma'am? Hindi po kalagi sa lahat yung thank you po sa lahat ng hindi niyo po ang pinabayaan. Kahit pag-asa po ang kahit po kayo natin sa family, pero ako pinabayaan. Pagbuhay ko po lahat ng payo sa akin. Kasi po, tutukan ko mga anak po namin sa makatanya po sa tuition. Yung mga po natin yung mga verse na dito. The best sa your work na inaapos mo. Thank you so much. Thank you for my friends and other Baga, dami po yung mga sinabi niya, ma'am, talaga nakailang thank you po siya tayo. Kaya, ang ganda ko kasi, kumbaga yung impact po na ibibigay nyo, kumbaga you really invest dun sa buhay ng mga tinutulungan. Ano siguro yung pwede nyo maibigay na mensahe? Natulungan ko kay Nathaniel pero ko lang na nagkaroon ko lang na medyo hindi magandang pag-uwi, no? Child animal, kumbaga ng tubo. So, huwag ka lang mga ng pag-asa at sa katulad yung Nathaniel, habang tayo nabubuhay may pag-asa. Kumbaga para sa akin, isang success story, nakinig niya sa mga pangalan ng nagpunta sa bahay pag-asa, and talagang pinapatuloy niya yung pangarap niya sa buhay. And sa mga darating na panahon, sana habang makita kita na bakit yung stage maging successful at maging ganap na pag-ibig. Sa mga kapwa ko social worker, dahil ito yung choice natin na mag-trabaho, pag-work tayo na hindi lang tayo sa trabaho o sa ating sinasahod, mag-work tayo na wala sa ating tutong sa pag-ibig sa ating kapwa natin dahil masarap sa pakiramdam ng ating mga natutulungan at pag nakita natin sila, hindi tayo nakakalimutan at sila po ay nagpapasalamat at ako din ay natutuwa sa kanila dahil natutulungan po natin sila na maiangat yung kanilang buhay, natulungan po sa problema nila. Yun. Kaya maging masaya tayo sa ating mga ginagawa. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Maraming po salamat sa 41 years din service na kahit nag-retire na po kayo, hindi ayaw itong itigil sa pagsaservisyo para po sa ating mga kapatid. Thank you, Mr. Pinakaalalahanan ng general public, lalo na po sa mga nakasubaybay sa DSWD, na huwag po kayong maniniwala sa page ng DSWD Television na may 934,000 na followers. Ito sir yung mga nagpapakalat ng fake news.
regarding sa Facebook, sir, reported naman natin na po ito sa part po ng DSWD para at least aware lang din po yung ating publiko na wag po silang maniwala sa mga informasyon na ipin-post po ng DSWD television. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayong Sabado. Pagtutok sa servisyo, Alvin LG. Yes, saka naman po si Jet Ibarra. Ito ang serbisyo para sa iyo, para sa bayan. Ito ang Servisyo DSWD Squad. Everyone. Thank you. Maraming salamat. Happy Saturday. Saturday. Sina Alvin L. Chico at Jeff Guevara ang maghahatid ng serbisyong DSWD for everyone. Tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kasapi ng PBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Bravo 6 ng tanghali. Kaya na po. Naglatag ng tuweksyon ng MMDA para mabawasan ang pinsala sakaling tumama ang David 1 o magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni Atty. Chris Taruca, OIC ng MMDA Metropolitan Public Safety Office, kabilang sa mga paghahandaan tuwing may kalamidad ang pagkain, inuling tubig, shelter, komunikasyon, kuryente at medikal. Pwede rin anyang silipin at inspeksyonin ang mga gusali at tulay para matiyak na matibay ito sa pagtama ng lindol. Nag-aaral naman po ang Japan International Cooperation Agency na isang building sa mag-iiba, isang tulay ang mag-iiba. Pwede po kayang tingnan natin kung saan po ito at pwede po kayang ma-reverse engineering, mapalakas, nalagyan po ng mga isolators para mabawasan po kung hindi man mapigilan ang pagbuhok. Sa ibang balita, tinawag na performative. Tama dito, no? O pakitang tao lang ang pangyayari Dito ba sa loob? Sa ilalive stream ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget. Drop off po. Sinabi sa DZMM ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co na walang silbi ang naturang hakbang kung hindi naman tatanggalin sa budget ang higit 240 billion pesos na unprogrammed funds. Sa kabila nito, ipinit ng mambabatas na dapat bantayan ng publiko ang mga naaprubahan o aaprubahan sa deliberasyon. Doon namin nakukuha yung sinasabi natin performative yung solution na hinahanap natin. Hinahanap natin what to tayo instead. Kung ito ay tutok na from the start na mag-review. At yan ang mga balita, bagsak may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez. Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bagyo at iba pang banta. At pamilya ang magbibigay ng makabumuhang kaalaman para ang lahat ay dapat handa, dapat ligtas, dapat DZMM.
So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala. Tayo ay maghanap na ng ibang video sa ating susunod na mission. Lucas. Paalam po muna. Pansamantala po.